The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Pakibati nga na good morning ang ating mga katabi. Yan. Umagang-umaga, parang wala pa tayong breakfast. No? Parang tayo ay nananamlay pa. Pero sa ating mga online parishioners, these are our scholars. Together with the Salesian sisters and also the Canossian sisters, we will try our very best to help them, to assist them in their studies this school year. At dahil din po sa inyo, dahil po sa inyong kagandahang loob, kaya po nakapagbibigay tayo ng assistance sa mga bata. So again, ngayon pa lang ay lubha po kami nagpapasalamat po sa inyo, dear benefactors, donor sponsors, for our scholar ni Maria. Tandaan nyo mga bata, yung medal na yan, paalala sa inyo na kayo ay mag-aaral ng mabuti, magsisikap na tularan si Maria Goretti, sisikapin na magdarasal, at sisikapin din na mag-aral ng masinsinan. Dahil ang binigay sa inyong medal ay simbolo na nagtitiwala sa inyo ang mga sponsors natin, na pagbubutihan ninyo at pagsusumikapan ninyo na yung inyong pag-aaral ay hindi lang tayo school bukol, kung hindi talagang mag-aaral ng seryoso. Taas nga ang kamay ng nangangako na mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na mag-Mobile Legend. O, ba't walang nagtataas? O, sige, balitan natin ang tanong. O, nangangako kami, Father, na mag-aaral ng mabuti. Taas ang kamay. Ayan. Nangangako kami, Father, na kami ay laging susunod sa aming mga magulang. Taas ang kamay. Ayan. At kami magsisimba din, magdadasal, magsisimba tuwing linggo at a-attend ng aming mga formation programs. Yan. So, mga kapatid, excited po tayong lahat dahil ito po yung ating unang school year na tayo po ay magkakaroon ng mga tinutulungang mga kabataan. 140 of them. At kung gusto pa po ninyo na tumulong sa kanila, you're very much free to assist them or to give them our help and support. Tama-tama naman mga bata, mga kapatid, na sa linggong ito, si Jesus ay kausap niya yung kanyang mga alagad, lalo na si Pedro. Meron siyang dalawang tanong. Yung dalawang tanong na ito yung final exam ng mga alagad, lalo tigit ni Pedro. Ano yung background nito para lang maintindihan natin?
3 taon na nag-aral ang mga alagad kay Jesus. Si Jesus ang naging teacher nila 3 years. No, wala pa namang K-12 noon. So 3 taon na nag-aral yung mga alagad, 12 sila at may iba pang mga kababaihan, sumusunod kay Jesus at tinuturuan sila ni Jesus. After 3 years, graduation time ng mga alagad, may 2 final question si Jesus sa kanila. Kung nakikinig kayo ng ebanghelyo kanina, narinig niyo yung 2 tanong na ito. Ang makapagbibigay sa akin ng 2 tanong, bibigyan ko kaagad ng gold medal. Mga bata. Taas nga ang kamay ng nakaalala nung 2 tanong ni Jesus sa ebanghelyo ngayon. Tapos tayo niyan, no? Ala pa eh. Bakasyon pa. Okay po, mga parishioners, naalala, nakikinig ba kayo sa ebanghelyo kanina habang binabasa ko o nagte-text lang tayo? Ayan, hindi ko na kayo tatanungin. Pero ito yung 2 final exam o 2 final questions ni Jesus sa kanyang mga alagad. Una, ano yung unang tanong niya? Who do people say that I am? Pakiulit ngayon. Who do people say that I am? Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Yun ang una. Ano yung pangalawang tanong? Na ngayon ay kausap niya si Pedro. Taas ang kamay. No, wala pa, hindi pa talaga ready for school year. Ha? Kailangan pakatapos nito. Ready na tayo. Ano yung pangalawang tanong? But who do you say that I am? Who do people say that I am? And who do you say that I am? Ano ang sabi nila tungkol sa akin? Ikaw naman, anong masasabi mo tungkol sa akin? Yun yung 2 tanong, final questions ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya tinanong kung anong natutunan nila, anong nabasa nila. Ang tanong niya ay, sino ako para sa inyo? So ano yung sagot ng mga tao? Kayo po. Sa unang tanong, ang sagot nila, kayo po si Juan Bautista, Jeremias, Isaías, isa daw kayong propeta. This is what they say about you. Sabi ni Jesus, tumatango-tango lang siya. Okay, I get that. Tama naman din ang sinasabi nila. Pero hindi ako satisfied na hanggang doon lang sa sinasabi nila. Gusto ko ring malaman kung ano ang sinasabi nyo tungkol sa akin o kung gaano nyo ako kakilala. So ikaw naman, Pedro, tinanong ni Jesus, o sino naman ako para sa iyo? At ang sabi ni Pedro ay napakagandang sagot. Ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Lord, you are the Messiah, the Christ, the anointed, the Son of the living God. You are my God. You're not just a prophet to me. You are not just some preacher to me. You are not just some teacher to me. You are my God. You are Son of the living God. Yan. So, anong ibig sabihin sa atin nito, mga kapatid? Una, okay naman makinig sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya nga tinanong ni Jesus yun It's okay to listen to what people say about you. Hindi naman masama yun. Because what people say about you will also help you develop yourself. Tama? Kayo, mga estudyante, kung anong sasabihin ng mga teacher nyo sa inyo o mga kaibigan, kaya mahalaga din naman yon. You try to listen to them so that you can also have some reference point on what to improve about yourself. Pero hindi sa punto na nakadepende na lang ang iyong buhay sa kung anong sinasabi ng iba.
At yun ang sinasabi ni Jesus sa mga alagad. Let us not just be satisfied with what people say about us. Don't just settle with what people say about you. Huwag ka lang doon sa kung anong naririnig mo tungkol sa iyo na sinasabi ng iba. Kasi, sabi nga ni Maring Taylor Swift, anong sabi ni Maring Taylor? Players gonna play, and they gonna to play. And haters gonna hate, and they are going to hate. Heartbreakers gonna break, and they're going to break. Kaya shake it off. You have to shake it off. Because heartbreakers, haters, players, fakers, they're going to fake and fake. But you have to shake it off. What people say about you is important because it helps you to look at yourself better, pero hindi ka dapat nakadepende doon. Kasi haters gonna hate. Pakitingnan nga ang katabi mo, haters gonna hate. Heartbreakers gonna break. They do that all the time. So if your life is dependent on what people say about you, kawawa ka. Kasi lagi kang mag-iisip, saan ba ako nagkulang? Lagi kang magdududa, parang hindi yata ganun. Yan. So yung unang tanong ay tungkol sa mga bashers. And of course, supporters. Lahat naman tayo may mga bashers and supporters. Importante yon na marinig kung ano ang sinasabi ng iba. Mga kabataan, mga estudyante, listen ha. Listen to what your teachers are saying. Halimbawa, pasang-awa ka. Baka naman next period, magandang 76 na yan. O kaya sa third grading, maganda ay 78 na yan. O kaya sa fourth quarter, ano na yan? 95 na yan. Diba? So it's good to listen. Pero yung pangalawang tanong, yun ang pinaka-importante. It's not what people say, it's what you say. What do you say? Not just what they say. Kaya tinanong ni Jesus sa Pedro but you, how about you? What do you say? Importanteng mahanap natin ang ating tinig, importanteng malaman natin kung ano ang ating paninindigan, importanteng maaninag natin at malinaw natin sa ating mga sarili. Ano ba ang gusto natin? Ano bang pagkilala natin sa ating mga sarili? So Jesus was not asking this question because he was insecure. He was really more asking Peter and the other disciples to be sure about how they know him or what they know about him. Because knowing, learning, is not about what others say. Learning, education is what you discover in yourself. What you discover about life, what you discover inside you, not just what you have from the outside, but inside you, what do you know? Whom do you know? What do you love? Who do you love? What are your dreams? What do you hope for? Importante yung sinasabi ng iba, pero importante din kung ano ang tinig sa puso mo. Kasi yun ang gustong marinig ni Jesus. And Jesus also is asking you today, brothers and sisters, dear students, Jesus is also asking us today, who do you say that Jesus is in your life? Not what others say, not what your parents say, but what do you say? Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Anong pagkakilala mo sa iyong sarili? Anong pagkakilala mo sa iyong mga kaibigan o pamilya? What do you say about them? Not just what they say about you, but what do you say about things around you?
And especially in our relationship with Christ, it's not just what others say about Christ that matters. It's also what we say about Him, how we relate with Him, how we connect with Him in a personal, intimate way. Huwag lang magdepende sa kung anong sinasabi ng iba. Kailangang mahanap din sa ating mga sarili, ano nga ba ang pinaniniwalaan ko? Ano nga ba ang sinasampalatayanan ko? It's important that we find in ourselves, in our hearts, what we believe, what we dream about, what we hope for. Kaya sa misa natin ngayon, mga kabataan, no? Mga estudyante, pakinggan ang tinig sa puso. Huwag lang yung naririnig sa labas. Kasi sa puso, mapaparamdam sa atin ng Panginoon kung sino siya sa atin at kung ano tayo sa Kanya. In our relationship with Christ, Jesus will always speak in our hearts and will tell us who He is to us and who we are to Him. And we will realize that at the end of it all, we are loved by Jesus. Who are we to Him? We are His beloved. Who He is to us? He is our beloved. Pakikinggan natin yung tinig sa puso na minamahal tayo ni Jesus at mamahalin din natin siya. That's the final exam test. Who is Jesus in your life and who are you to Him? Unang-una, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayong umaga. Gayon din sa ating mga online parishioners. Thank you for being with us and praying with us this morning. Inaanyayahan po tayo ng mga Salesian Sisters of Don Bosco. Come and join the Youth Monthly Formation with them this coming August 27, ngayon na pala yun, August 27, 4 o'clock in the afternoon, 15 to 30 years old, male or female, dito po sa ating ladies dormitory. You may contact Sel Matias at 099140219191 for details. No? So mamayang hapon po ito, alas 4, mga kabataan, 15 to 30 years old, pwede kayong sumali, makibahagi sa formation, monthly formation with the young people, with the Sisters of Don Bosco. At gayon din, nagpapasalamat tayo. Kung napapansin nyo yung ating bulaklak ngayon, Ecuadorian flower na naman. Yan, no? Social tayo. Hindi ko kasi yan po ay binigay sa atin, no? Donated and sponsored by Flor de Monde, Manila. No? In their Thanksgiving, binigyan din na po tayo ng Ecuadorian flowers. So sila po ay nasa Don Quixote Street sa Laon-Laan sa may Maynila. So thank you, Flor de Monde, for these flowers. Ecuadorian flowers. Salamat. And of course, thank you to our family sponsors. Nag-offer kanina. Risa, thank you for offering and continuing to support our parish. And to all the supporters of our Scholar ni Maria. Mga bata, tayo nga kayo bago tayo mag-final blessing. Harap nga kayo sa mga tao. Harap kayo sa likod, talikod. Yan, mga kapatid. Yan po ang ating 140 scholars. Sila yung mga bata at kabataan na susubukan nating tulungan ngayong school year. Mga bata, mangangako tayo ha, kasi sinusuportahan tayo ng mga nagmamahal sa atin. Walang a-absent. Taas nga ang kamay ng hindi mag-a-absent. Sige ha, taas-taas ng kamay lang ha. At taas ang kamay ng hindi mangongopya. Yan, hindi rin tayo mangongopya ha, kailangan mag-aaral tayo mabuti. At syempre, babawasan natin ng mga laro, ha? Babawasan ng mga Mobile Legend na yan. Kailangan mag-aral ng mabuti. Dahil sa, meron tayo, ha? Mga kapatid, meron tayong scholars ni Maria na mga street families po, mga anak ng street families, and we're hoping that they make it, no? Education is the key for them to succeed in life. And by your help,
by your support, we will be able to help our young people here. Kagabi, I was in Tagaytay giving a retreat to our youth. No, yung ating mga kabataan, nagkaroon sila ng retreat na rin. So later, kayo din mga bata, bibigyan din namin kayo ng youth o ng retreat para mas lumalim kayo sa inyong pananampalataya at kaugnayan kay Lord. So, maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga scholars. At syempre, kay Sister Dolor at ang mga Salesian Sisters, Sister Ana na mga Canossian Sisters, Sister Volet, maraming salamat sa inyo po. Tulong-tulong tayo, mga kapatid, tulong-tulong tayo para sa mga batang ito, magkaroon sila ng magandang buhay. Yan, we all stand. May picture taking tayo mga bata, baka tapos ha?